Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ng lahat, labis silang nagulat. Si Ambrose ay napanganga sa tapang na pinapakita ni Lynn. At kahit sila Irene, Yvette, Ganggang at ang ibang mga sect master ng bawat sekta ay napakahanga din kay Lynn. At si Ganggang ay biglang napabulong. Mukhang nakahanap ng katapat ang pag-uugali ng Empress ng South Cloud. Ang isa na ito na prinsesa ng mga elf ay nagtataglay din ng pag-uugali na hindi mo aasahan na ito pala ay matapang. Na handang lumaban kung kinakailangan. At ang lakas niya ay hindi rin basta-basta. Hindi ko pa nakikita ang tunay nitong kakayahan at spiritual na tinataglay. Ngunit sa aking nakikita ngayon, ang kanyang lakas at spiritual ay mas malakas pa sa Empress ng South Cloud, sabi ni Ganggang. At si Daryl sa mga oras na ito ay hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi niya masabi kay Lynn na itigil niya na ang pagsasabi ng kung ano-ano sa Empress ng South Cloud. Dahil para kay Daryl ay nasa tama naman si Lynn sa mga oras na ito. At si Sect Master Marvin at si Lily ay sobrang gulat din sa ginawa ni Lynn na pagprotekte sa kanila. Na kahit hindi pa sila lubos na magkakilala at itong araw lang na ito ang una nilang pagkikita. Sa dami na nasa loob ng silid hapagkainan. At mas nakakakilala sa kanilang sekta. Tanging si Lynn lang ang kumilos upang pigilan si Queen Zilong para hindi masaktan o magkaroon ng labanan. Sa pagitan nila Sect Master Marvin, Lily laban kay Queen Zilong ng Empress ng South Cloud. At si Sect Master Marvin ay nagsalita. Salamat mahal na prinsesa ng mga elf. Salamat sa pagligtas mo sa aking buhay. Kung tinamaan ako ng pag-atake na ginawa ng Empress ng South Cloud. Nakakatiyak ako na masasaktan ako ng lubos. At hindi ko inaasahan ang pagtulong mo sa amin. Mahal na prinsesa, sabi ni Sect Master Marvin ng Assassin Sect. At si Lily ay nagsalita din at sinabi, salamat prinsesa ng mga elf. Salamat sa pagprotekte sa aking kapatid. Salamat talaga. Nang marinig ni Lynn ang pagpapasalamat ng dalawa na sila Lily at Sect Master Marvin ng Assassin Sect. Ito ay nagsalita, hindi nyo kailangan magpasalamat sa akin. Ginawa ko lang ang tamang gawin. Dahil totoo naman ang aking mga sinasabi. Kahit sino sa amin ay walang karapatan na humusga o magpataw ng kaparusahan kahit kanino man. Kahit na siya pa ay Empress ng South Cloud. Sabi ni Lynn. At si Queen Zilong sa mga oras na ito ay hindi nagawang makaimak. At si Zubaji ay dahan-dahan naglakad sa harapan ng dalawa at ito ay nagsalita. Wala akong dapat kampihan sa inyo. Dahil may kanya-kanyang dahilan para magawa ang ganitong pangyayari. Ngunit isa lang ang nais kong mangyari. Itigil nyo na ang gulo na ito. Tulad nga ng sinabi mo mahal na prinsesa ng mga elf. Nasa harapan tayo ng Emperor ng Westrington. At nasa loob tayo ng kanyang imperyo. Na kahit sabihin na natin na malapit natin itong kaibigan o kasintahan, hindi pa rin tayo pwede gumawa ng kalapastanganan sa loob ng kanyang imperyo. Kung si Brother Daryl ay mag-utos na dakpin kayo, Empress ng South Cloud at Sect Master ng Assassin Sect at ang babae na kasama mo, ako mismo ang huhuli sa inyo. Dahil kalapastanganan ang ginawa nyo. Isa itong pangbabasto sa bagong imperyo ng Westrington. At sana ay tumigil na kayo. Sabi ni Zubaji. At si Daryl ay muling nagsalita. Hindi nyo kailangan mag-away-away. At, maliitin ang bawat kakayahan ng isa't isa.
Wala tayong karapatan para mangmaliit ng bawat pamilya o pangkat na ating kinalalagyan. Dahil hindi natin alam ang takbo ng panahon. Dahil malay natin sa mga magdadaan na panahon ang minamaliit natin na pangkat ay biglang lumalaki at lumakas. Kaya para sa akin, ang bawat imperyo at mga sekta ay pantay-pantay. At binibini na nagmula sa assassin sect. Sigurado ka ba na binibigay mo sa akin ang mahalagang bagay na ito? Dahil lubos niyong mapapakinabangan sa hinaharap ang sandata na iyon, upang mapalakas niyo ang inyong sekta at para hindi na ito maliitin ng iba. Maaari mo pa itong bawiin sa akin kung iyong nanaisin. Sabi ni Daryl. Nang marinig ito nila Sect Master Marvin at Lily. Si Lily ay muling nagsalita. Ibinigay na namin sa iyo ang Anvil of Valor Hammer, mahal na Emperor Daryl. At para sa iyo talaga ang bagay na iyan. Dahil sa isang tulad mo nararapat na mapunta ang natatanging sandata na aking ibinigay. Sabi ni Lily. Nang marinig ito ni Queen Zilong, siya ay nagsalita at tumawa. Haha. Kaya naman palang walang gusto gawin ang Emperor ng Westrington. At ang kanyang nobya ay galit ng aking atakihin ang Sect Master ng Assassin Sect. Dahil may ibinigay pala itong isang mahiwagang sandata. Ang mga ginto na aming daladala ay hindi pa ba sapat para magkaroon ako ng karapatan na magdesisyon na kahit nasa loob ako ng imperyo ng Westrington. At para ako ay inyong kampihan. Sabi ni Queen Zilong. Anong klaseng imperyo ang binuo mo, Daryl? Masyado halata na may kinakampihan ka dahil may mas mahalaga kang napakinabangan sa kanila. Sana pala hindi ka na lang nakapag-isip na kunin ang pamumuno sa imperyo ng Westrington kay Emperor Dwayne. Mas masahol ka pa pala sa kanyang pag-uugali. At sana ay hindi ka na nakabalik sa ating mundo. Sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ng lahat, lalo na ang reyna ng South Cloud. Ito ay dahan-dahan naglakad patungo kay Queen Zilong. Nakikita ng lahat ang paglakad ng reyna ng South Cloud. At nang makarating na ito sa harapan ni Queen Zilong, ito ay sinampal si Queen Zilong. Tumama ang sampal ng reyna ng South Cloud sa magandang mukha ni Queen Zilong. At ang palad nito ay bumakat sa maputing balat nito sa muka. At ang reyna ay biglang nagsalita. Queen Zilong, lamagay ka sa tama, at mag-isip ng husto. Huwag mo ilagay sa kahihiyan ang iyong pagkatao. Ikaw ay empress ng ating imperyo. Hindi mo kailangan gumawa ng iyong ikakapahamak. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa iyo ngayon. Bakit ganyan na lang ang pinapakita mo? Kung hindi mo mapigilan ang iyong sarili, umalis ka na lang at bumalik ka na sa ating imperyo. Sabi ng reyna ng South Cloud. Nang marinig ito ni Queen Zilong, ito ay dahan-dahan na naglakad palabas ng silid hapagkainan. At ang reyna ay pinagmamasdan ang pag-alis ni Queen Zilong. At ito ay nasasaktan para sa kanyang kapatid. Alam niya na si Queen Zilong ay napagtutulungan ngayon. Ngunit wala siyang magawa, dahil may mali din ang kanyang kapatid. At sa pagsabi din ng iilang masasama mga salita ni Queen Zilong kay Daryl. Nagpas siya ang mahal na reyna na sampilan si Queen Zilong. At ang reyna ng South Cloud ay bamulong sa kanyang isip. At sinabi, mahal kong kapatid, patawad sa aking ginawa. Ginawa ko ang bagay na napakasakit para sa akin. Upang maprotektahan ka, sa pagbastos mo kay Daryl sa harap ng mga nagmamahal sa kanya. Nakakatiyak ako na ikaw ay malalagay sa kapahamakan. Kaya mas pinili ko na lang na ako ang makapanakit sa iyo at paalisan ka sa lugar na ito. Bago pa ikaw ay malagay sa sitwasyon na hindi nararapat. Lalo na ang pag-uugali ng prinsesa ng mga elf. Ay kasing bagsik din ng pag-uugali mo. Nakakatiyak ako na hindi ito papayag na basta-basta mo lang bastyusan si Daryl ng ganon. Sabi ng reyna ng South Cloud. Oo, sinadya sampilan ng reyna ng South Cloud si Queen Zilong. Matapos nito marinig ang mga pakukutya ni Queen Zilong kay Daryl. Nagawa sampilan ng reyna ng South Cloud ang kanyang kapatid na si Queen Zilong. Para ito ay maprotektahan sa kamay ng mga pamilya ni Daryl. At ayaw din malagay ng mahal na reyna ang imperyo ng South Cloud sa alanganin sitwasyon. Kaya mas naisip nito na sampilan si Queen Zilong at paalisan na lang sa imperyo ng South Cloud. At sa pagsampal ng reyna kay Queen Zilong, bumalik ang ulirat nito at naunawaan niya ang nais iparating ng reyna ng South Cloud. At napagtanto niya din nasa panganib siya sa loob ng imperyo ng Westrington. Dahil sa kanyang mga sinabi na masasakit na salita kay Daryl. Kaya hindi na lang ito umimik at nagpas siya na lang din.
Lumabas ng silid hapagkainan na nasa loob ng kaharian ni Daryl at ito ay nagpasya na lang din bumalik sa kanyang imperyo sa South Cloud Continent. At sa pag-alis ni Queen Zilong, ang reyna ng South Cloud ay nagsalita sa seryosong tono. Humihingi ako ng paumanhin sa nangyari ngayon. Mahal kong Emperor Daryl, patawad sa inasta ng Empress ng South Cloud na aking kapatid. Nawa ay hindi ka magtanim ng galit sa kanya. At mahal na prinsesa ng mga elf, paumanhin din sa inasta ng aking kapatid, na kahit ako ay gagawin ko din ang iyong ginawa, para ipaalam sa aking kapatid na sa mali siyang pangangatwiran. At sa inyong lahat na nandito, lubos akong humihingi ng paumanhin sa ginawa ng aking kapatid. Sana ay hindi kayong lahat na magtanim ng galit sa kanyang ginawa. Lalo na sa inyo Sect Master Marvin at sa binibini na kasakasama mo na iyong kapatid. Ngunit sa nangyari na ito ngayon, sana ang iyong kapatid ay mapaliwanag sa ating lahat kung ano ba ang totoong nangyari. Kung sinabi mo na agad ang katotohanan hindi na sana lumala ang sitwasyon. Ngayon wala na ang aking kapatid na Empress ng South Cloud. Kami ay nag-aantay peren ng iyong paliwanag kapatid ni Sect Master Marvin ng Assassin Sect. Kung ano ba talaga ang katotohanan. Sabi ng mahal na reyna ng South Cloud Continent. At maya-maya, si Eunice ay mabilis na pumasok sa silid hapagkainan at ito ay nakabalik na sa pagkuhan nito ng mga alak. At sa pagpasok niya ng silid hapagkainan, napansin nito ang mga seryosong pagmamuka ng bawat nasa loob ng silid hapagkainan. At nararamdaman niya na may kakaiba na nangyari. At ito ay nagsalita. Anong nangyari sa inyong lahat? Bakit ang tatahimik nyo? At ang inyong mga muka ay masyadong seryoso. May nangyari ba dito habang kinukuha ko ang mga alak na ating iinuman? Sabi ni Eunice. Nang marinig ito ng lahat sila ay bumalik sa kanilang ulirat. At dahan-dahan nagsibal-ikan sa kanilang kinauupuan kanina. At si Lily ay tuluyan ng nagsalita. At ito ay naglakad patungo sa harapan ng lahat. Nakikita ito ng lahat, at si Lily ay nagsimula na. Mga mahal na Empress, mahal na reyna ng mga fairy at mahal na reyna ng South Cloud, at sa inyo mga Emperor at sa lahat ng Sect Master ng bawat sekta na nandito. Nais ko sabihin sa inyo ang katotohanan. Tama sila Emperor Zubaji ng North Mona. At Empress Queen Zilong ng South Cloud. Maaaring nakita nga nila ako. Nung oras na ako ay bumalik sa imperyo ng Westrington. Tama sila. Umalis nga ako kanina sa imperyo ng Westrington. Ang totoong dahilan ko upang umalis ako sa imperyo ng Westrington. Kahit na hindi pa tapos ang seremonya ni Emperor Daryl. Dahil sobrang sama ng aking pakiramdam. Sa totoo lang ang aming sekta ay nahaharap sa matinding krisis na hinaharap ngayon. Kaya kami nandito ng aking kapatid. Upang humingi ng suporta sana sa magiging bagong Emperor ng Westrington. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!